Napaka-importanting tanong, paano nga ba natin masasabi kung luho na ang isang bagay? Ako talaga pinagtanong no? Anong diskarte ang ating kailangan upang kahit sa swak swak sa budget ay magkaroon tayo ng mga bagay na gusto natin? Yan ang ating aalamin kasama si Ninang Risa sa ikonsulta mo. Good morning, Ma'am Riza. Good morning sa inyong lahat. Good morning sa mga kasambahay. Paano ba kami magkaka-afford ng mga luho namin? Yung ano ko yung question, for example, lalaki. Oo. Diba? Lalaki kami. Pero mga ibang lalaki gusto nila ng kotse, which is not also it's also a need. It's also a want. But how do you know when it becomes a want already? Diba? Is there the specific types of cars that over the budget? How do you know pag umu-over ka na? Ang una mong titingnan, magkano yung kinikita mo. At doon sa kinikita mo, kailangan alam mo, magkano doon ang kailangan mong gastusin para sa needs mo. Yung basic needs. After nung basic needs, may savings ka ba? Okay. After nung savings mo, doon ka magplano kung may sosobra pa na bumili ng kotse. At yung kotseng bibilhin mo ay yung swak doon sa extra mo o doon sa budget mo or mag-ipon ka muna. Yung iba kasi inuuna yung luho muna, saka na yung savings, di ba? Luho at saka needs muna. Oo, kasi talagang Mali yun. mali yun. Ang una-una needs, pangalawa savings, at pangatlo yung luho. Hindi naman natin binabawalan ang mga tao kahit anong antas. In fact, ini-encourage natin na kahit anong antas ng kabuhayan, kahit mahirap, kailangan nating magbigay ng konting luho sa katawan. Kailangan din nating mag-enjoy, paminsan-minsan. Ano bang ibig sabihin ng luho? Kasi kunwari nga sabi ni Diego, sa ibang income class, luho na yung mga Porsche. Yung iba naman sa income class na yan, luho na yung bumili ng isang maliit na earring, di ba? Ganyan. Ang luho kasi, depende talaga yan kung ano yung kakayahan mong kumita. Kasi basta hindi mo kaya, tapos pinagpilitan mo, luho yan. Okay. Pero kung may kakayahan ka, kung ang kita mo malaki, malaki rin yung pwede mong gastusin para dun sa mga luho. So yung pagkain kunwari sa isang restaurant ng every meal, no, na worth 500 kagad ang magagastos mo, it can be a luho in itself. O yung pagbili ng mga specialty coffee, yan, na everyday. Oo, yung pagbili ng kape, talagang luho yan. Lalo na kung bibili tayo, 150 pesos or 200 isang kape sa araw-araw. So talagang, kung yan ay titipirin natin, imagine mo makatipid ka ng 150 a day. Magkano yan in a month? Magkano yan in a year? Pwede ng panghulog sa bahay. For example po, may ibang tao kasi may mga maliliit na vices, di ba? And then, Sigarilyo, alak. for example, ako, kunyari isang tao, wala akong bisyos, zero vices talaga. Wala akong masyado luho, pero ang kaisa-isang ano ko, magkape ng 200 peso cup a day. Okay, yeah. Ang Pero tanong, pasok sa budget, is that being selfish? Kaya mo Hindi yun. naman. Hindi yung luho. Hindi natin i-measure po yung kayang-kaya. Basta, is that... ang luho kasi pwede nating ikategorya sa maraming paraan. Merong luho na kailangan natin. For example, mahilig kang kumanta. Diba? Si Angela yun. Hindi pa naman kailangan na bumili ka ng gitara. Gusto mo mag-gitara. So, yung mga ganon ay hindi naman natin talaga matatawag na luho kasi gagamitin natin para ma-improve yung mga kaalaman natin. Meron namang mga pangkapritsyo lang. Yung bang hindi mo naman talaga kailangan, ay, bibili lang ako ng... Bibili ako ng violin, pero hindi naman pala Hindi ka pala gusto mag-violin. marunong. Hindi, Kasi ganyan yung po. iba nakasale. Para makarelate lahat ng Pinoy. For example, cellphone. Di ba? Ang pinaka-basic sa cellphone, makatawag ka at Makatext. Yes. For example, yung work ko, kunyari sa TV or broadcast industry, kunyari, if I parang reinforce ko yung sarili ko, I want the latest S5 because it helps me get my scripts on time, schedule, ganon. Is that a good, valid reason? Hindi yan luho. Kailangan mo yan sa trabaho. So, kung kailangan mo yan sa trabaho, Yes, pwede ko na gamitin! Hindi ko pa naman Para nabili mo na. Nabili ko na, hindi ko nabuksan. oo. Pero unahin mo pa rin talaga yung kailangan mo muna. Siyempre, kailangan mo na budget ni misis. Pambili ng food, pambayad sa bahay, kuryente. Necessity muna, Necessity muna. unahin. Ayan. Oo. Ayan. Kanya-kanya. Ito, Ma'am Risa, kapag ba nasa lower socio-economic class na, bawal na bang gumastos para sa mga bagay na leisure kung tawagin para sa kanila? Yung leisure na tinatawag natin, ito yung something na na-enjoy natin. Travel. Yung diba? pagka-travel, yung mga Travel. pleasurable sa atin.
Ang gagawin lang natin dyan, kung gusto natin na gumastos para sa pag-i-enjoy, mag-ipon muna tayo. At ang gagamitin natin, sabi ko nga kanina, Iba pa yan doon sa savings mo talaga, no? pagkatapos mo mag-ipon, Okay. pwede ka na mag-enjoy. Kung ano yung sobra. Kung ano yung sobra, enjoy mo. So, kung yung parang dap mo. It's all about how much you make as opposed to how much you're going to And spend. saving siguro to kung ano man bibilin mo na material thing or Gawa ka grabe, sa di ba? limon Isa-save mo doon. Para at Sa least hindi ka magagahol sa ano. At saka maganda pera. yan yung kung meron tayong mga gusto, ang tawag dyan mga aspiration natin, parang mga pangarap natin, kahit ano pang klaseng pangarap yan. Kasi pag meron tayong aspirations, nagkakaroon tayo ng inspirasyon para kumita tayo. Para magsumikap tayo. Ang maganda dyan, dagdagan May natin goals yung... ka. May goals Para may ka. goals ka. Dagdagan mo yung kita mo para yung mga pangangailangan mo, may masosobra ka mo. para mapunta doon sa luho mo. Okay. Or hindi na natin tatawaging luho yon kasi something na yung talagang kailangan din ng sarili mo para ma-improve mo ang sarili mo. For example, yung traveling, you learn a lot from traveling. True. So, kailangan din sa ating mga Pilipino, ang napansin ko kasi, hindi tayo masyadong nagta-travel. Unlike sa ibang bansa, talagang pinag-iipunan nila yan, isinasama nila sa budget nila. So, nakakapunta sila sa mga museums or kahit sa mga nearby provinces. Samantalang dito sa Pilipinas, di ba, merong mga tao na kung nandun ka sa isang probinsya, nandun ka lang forever hanggang... Alam mo kung anong Doon ka lang problema kasi, Ma'am paulit-ulit. Risa? Ang daming malls. Oo. Diba? So, tatambay. minsan nauuna kang bumili na lang muna ng damit kesa isave yun for travel. May iba nga bibili ng mamahaling bag, tapos pagdating sa bahay, umaga, tanghali, gabi, itlog ulam. Oo nga. Mahaling bag, mahaling shoes. Yung bag na yun, masisira lang yun sa biyahe. Or kung budget. Yun ang mga hindi nag-budget. Pag ganun kasi ang nagiging problema natin, if we spend more than what we have, may problema na tayo dyan Within sa your- sarili nating self-worth. Pwedeng mababa yung self-esteem natin. Kaya, ginagawa natin gusto compensate mag-show off, magpa-impress sa mga tao. Teka lang po, may tanong kasi tayo dito from Roger De Los Reyes. Isa po akong sales agent at may girlfriend daw siya na magpa-first anniversary na sila in less than 3 weeks. So balak sana niyang dalhin sa mamahaling restaurant pero ang budget daw niya ay 3,000. May gift pa yun. Di wag siya kumain, lahat sa babae. Pakainin niya yung girl. Pwede yun. Pwede kaya yun. Ano po masasabi niyo, ma'am? Iba-iba ang definition natin sa mamahalin. Depende Siya yung iba. sales agent, 3,000, mababa na sa kanya. Oo, yung 3,000 na yan, pwede na yan, hindi dun sa mga fine dining, hindi dun sa mga hotel. Pwede tayo siguro sa mga parang medium yung mga Cafe Isabel. Hindi ako nagpo-promote, kuya. Pero kailangan i-categorize natin yung mga restaurant. Oo, kuya. Isabel pa? Meron pa kuya. Talaga? I know, I've been there, but I didn't know that it's still open. May culinary academy na dun sa baba. Hindi na si anak na yung nagpapatakbo. So, Si Doc Joseph nga, 5,000 ang underwear nito. paano mo nakita, kuya? Oo, nakita ko yung tag, hindi talaga. Kuya, ganyan kung maraming racket. Negosyo. Lakas ng pulburon. Kung maraming show sa ibang stasyon. Yung pulburon ba, yung pagkain ba ng pulburon, di ba luho yan? Hindi. Pwede sabi mo. Di ba if it is something that you really don't need or kasi kinakailangan hanapin mo pa rin yung lagi ano ba yung kailangan mo, ano ba yung ano ba yung means mo, di ba? Pero kuya, to touch, sabi niyo need, di ba? Ano yung degree ng need? Kasi tulad ng mga lalaki, gagamitin mo excuse ang need eh. Ginagamit ko lagi kay Angel. Kailangan natin ng bagong kotse, hindi ko kaya sa coding. No, it depends on ano yung ano mo talaga, status mo. Ba, kagaya nga, sinasabi mo, may ginagawa kang ano, di ba? May ginagawa kang kailangan mo ito dun sa ginagawa mo. But of course, we tend to overspec every time eh. Parang, and we tend to justify, di ba? May guidepost ba, kuya, sa Biblia yung ganyan? Kung ano Konsyensya yung mo, need, di tsaka ba? yung... Oo, kasi lahat nung, isa yung, may guide lahat yan eh. Lahat ng bagay na, may guide yan sa sinasabi ng Bible. But ang basic pa rin kasi dyan is, titignan mo talaga yung mga, ano ba yung aking concern? Ano ba yung aking, ako pag gumagawa ba ako nito? Una, ang hindi nagkakandili ng sariling kanya, lalo na ng sarili niyang sambahayan, mas masama yun kaysa sa hindi sumasampalataya dun sa walang faith.
mas ano pa yon, mas worse pa yon. Ang point ngayon doon is, una, yun bang ginagawa mo na paggastos, nakakaapekto na sa baka mamaya yung anak mo, ang Hindi na kinakain, nakakapag-aral, oh. ang kinakain ng anak mo, tuyo. Ang pagkain ng aso mo, steak. Yeah. Diba? So, hindi, dapat tinitingnan mo yun eh. How do you balance everything? Diba? Dahil, kasi minsan, ano yan eh, it's a matter of, ba't mo ginagawa ang isang bagay? Ano ang purpose mo? Diba? Minsan meron kasing bagay na maaari i-consider mo nandoon na siya sa level ng lagpas na siya sa what is necessary. Pero there is a greater purpose of doing that. So parang, bakit ba ako nagregalo ng ganito kay Baka may Diego? long-term 'Di ba? goal. Parang halimbawa yung mga tinatawag nila quid pro quo, 'di ba? Bakit nagregalo to? Ang laki naman yan, yung asawa mo nga di mo binibilan ng ganyan. Eh kasi I'm looking forward to A long-term ganito, goal. 'di ba? Dahil meron ako nag-i-invest ako dito. So it's a matter of parang pag tinignan mo, ano yun eh, beyond yung means beyond yung necessity mo talaga, no, na pangangailangan. But of course, may mga justifications on that But Yes. ang naging tendency naman natin, we over-justify. Di ba? Pero yung sinasabi Kailangan niyo, ko ng Kuya... shoes kasi sa trabaho ko. Kailangan ko Ang sinasabi ni Kuya, positive long-term effect. Kunyari, ito luma na to, biglang masira. Eh, paano natatawag yung mga si Kuya pag kailangan na mag-English news namin? O mga... Pero tingnan nyo lahat, karamihan, basically, ang mga gumagamit ng cellphone, pag tinabi mo, overspecs lahat. Overspecs lahat. Ang dami mong features na hindi nagagamit sa telephone. Totoo yan, Kuya. Totoo yan. One of the things na nagiging bakit nagkakaganon, hindi mo man lang binabasa yung Manual. Yeah. Correct. Or tapos pag bibili ka, hindi naman batay doon sa ano ba yung lifestyle ano mo. ko, tsaka ano ba yung kailangan kong features. 'Di ba? Parang for you to be able to scout kung anong kung uso. ano yung lapat sa iyo talaga. 'Di ba? Kasi parang kasi kagaya niyan, comparison between Apple and Android, 'di ba? Parang comparison between iOS and Android. O ano ba yung ano bang kailangan ko dito? Ano ba yung kailangan ko doon? Kasi ako, I tend to explore on things because meron akong, albawa, may nagbigay sa iyo ng marami kasi nagbibigay sa akin ng gadgets para parang i-evaluate or para i-review, 'di ba? So makikita mo ngayon, ito parang kung tatanungin yung lifestyle, yung gamit ni Rina. Sa gamit ni Rina, wala na text lang ginagamit niya, tawag lang ginagamit niya. Instagram, pero naka-iPhone. selfie. Pero hindi, alimbawa, ganun, meron ganun lang, di ba? yes. Pero naka-iPhone siya. Yun lang pala gamit mo, bakit Nokia. nag-iPhone ka pa, di ba? So, maraming mga, I don't know kung paano nyo ina-assess sa nyo dahil kasi ibang aspect yung ibang aspect yung minsan merong mga bagay nagbabangga doon sa nagbabangga doon sa Men's kung ano perspective. yung theoretics at saka ano yung reality. Parang kagaya kay Doc, maraming kung minsan pagkasasabihin tatanungin mo on air, maraming tinatago to mga doktor eh. Lumaki yung mata. Kapag dilatan ka tuloy. Hindi, marami. Di ba ganun, Doc? Kasi marami kang hindi ma-explain directly Yeah. sa TV. Di ba? So parang you tend to parang soften or kung minsan na hindi mo ma-explain talaga kung ano yung talagang dapat mong i-explain. Di ba? Kagaya halimbawa, ikaw, Doc, bakit ba pinili mo yung specialization mo na yan? Ano ba interest mo? Di ba? Bakit ba itong field na tumawa? Cardiologist. Ano bang interest mo? Kasi yung nanay ko dati may sakit. Parang Jose Rizal, di ba? Parang nag-specialize sa ganito. Kasi meron siyang pinanggagalingan, di ba? So parang ngayon, ang problema naman din doon is yung pagka i-explain mo na yung lahat nung kumbaga parang isang pasyente, hindi lahat sinasabi mo sa pasyente. Ang pinakamalihim, doktor eh. Kasi pag sinabi ko to, baka masiraan ang loob, mamatay ka agad. So parang sabihin ko sa kamag-anak muna or gano'n. Kasi kung ako yung tao, better sabihin mo sa akin kung ano yung talagang estado ko eh. Dahil para mas alam ko. Pero of course, ang tendency mo, tatanungin mo yung psychologist. Ay, hindi ho. Kasi medyo... Pero kung ikaw, dapat alam nito. Di ba? So may nagko-kontra kung minsan. Kasi kuya, lalo na when you talk about the degree yung disease, like cancer, hindi mo pwedeng explain agad sa pasyente, may cancer ka. Yeah. Hindi. It will go into a Disappoint quick siya. depression. Yes. So, kailangan unti-unti mo i-explain sa kanya kasi gano'n ang mga resulta ng mga evaluation mo. Minsan, di pa maa-accept yung kuya eh.
So, kailangan andun nakapaligid yung immediate family niya bago. Do you want me to explain? O kayo muna mag-explain? Minsan mahirap rin sila mag-explain kasi baka iba ang ma-explain ng hindi tama. May break it to me gently factor yan, di ba? Yes. Killing me softly. Parang ganyan. But just the same, dun sa, in relation doon sa sinasabi yung what is necessary, what is, di ba? So, it depends on papaano mo din tinitignan no? Papaano, at saka ano yung pangangailangan talaga. If you go deeper, kasi minsan may pangangailangan pala doon, which other people may not understand, di ba? And which kung minsan tignan ng ibang tao, ay parang ano yan, parang that's beyond necessary. Kasi halimbawa, tama yung sinasabi ni Diego, yung pangangailangan ni Diego sa isang cellphone is different sa pangangailangan ng isang halimbawa isang traffic aid, 'di ba? Or isang taxi driver or isang it really depends. It really depends and it varies, 'di ba? It varies kung ano yung Person to person, case to case. tinitignan mo. May basis 'yon. Parang habang tumataas yung posisyon mo sa kumpanya, tumataas din yung pangangailangan mo. But at the same time, tumataas din naman kasi sweldo mo noon. Yes, yes. Diba? So parang yung living beyond your means, parang but just the same, kung marami kang utang, iba pa rin yun, di ba? Ipa-priority mo muna yung utang mo. At saka paano mo din sa binabalanse sa paglalagay mo ng priorities in life, di ba? Parang ano ba priority ko? Kung ang priority mo ganito, paligayahin mo lang yung sarili mo, yun, di ba? Yun ang isang larawan ng walang kakwenta-kwentang tao, di ba? Ganun. But, so, iba na naman yung magiging doon. Iba na naman yung magiging usapan doon. Well, ano lang, di ba? Parang minsan may practical side. May practical side. Last naman, Risa, kuya, gusto ko lang tanungin, no? Kasi di ba dito tayo sa UNTV, nagbibigay tayo ng mga libreng public services. Kung wari ikaw rin sa tao, no, anong uunahin mo? Yung luho mo o yung pagbibigay ng, yung pag-aambag sa kagandahan ng society? Either mag-donate ka or magbigay ka ng oras mo. Anong uunahin mo doon? Siyempre, napakaganda kung mayroong kang advokasya at magbibigay ka sa society kasi it makes you also feel good. Pero pwede mo rin namang balansehin yan. Maglalaan ka rin ng para sa sarili mo. Ang best principle, what I follow is, it is better to give than to receive. Diba? Parang ang principle is mas mabuting magbigay kaysa sa tumanggap. So that's the best principle dahil alam mo yung binigay mo kung ano inihasik ng tao, yan din ang aanihin niya, diba? Parang it's a matter of ang Diyos kasi ang gumaganti sa iyo Ang Diyos ang gumagawa, ang Diyos ang parang you're nothing kung wala namang hindi ka binigyan ng buhay, hindi ka binigyan ng pagkakataon. So, first and foremost, yung obligasyon mo sa kanya, ang obligasyon mo sa kanya is not to actually puro sarili mo lang. It's more on you. You look dun sa kapakanan ng iba. And pag tinignan mo yung kapakanan ng iba, actually ginagawan mo ng pabor yung sarili mo Dahil you are being taken care of noong mas dahil sinusunod mo yung gusto niya, 'di ba? So, yun lang hindi ka magkasakit sa isang buong taon Malaking bagay. Parang 'di ba dapat mo na mamatayan. Exactly. Dapat mo na ipagpasalamat, di ka nasunugan, dapat mo nang ipagpasalamat. Parang ako, I would rather give to somebody na may sakit kaysa ako magkasakit. Di ba? Parang minsan nga yung nakita ko yung bata, naawa ako doon sa isang bata, may sakit sa puso or what dahil sabing talagang ang sabi ko nun sa wife ko, alam mo, one of the things na magtutulak sa'yo lalo para tumulong ka doon sa ibang nangangailangan, pagpasalamat mo, hindi yung anak mo may ganyan diba? Parang kung yung anak mo may ganon, it's difficult. It's, diba, mas parang lahat apektado sa'yo. Ngayon, merong ibang may ganon, merong ka magawa, tulungan mo at ipagpasalamat mo at sana ay parang 'di ba siguro kaawaan ka na ng Diyos na ito naman yung para doon sa ganito binigay niya doon sa parang investment mo para sa anak mo, 'di ba, na parang kaawaan ng Diyos yung anak mo na wag namang magkasakit na kagaya nun dahil tinulungan mo na yung merong ganong klase, 'di ba? Saka mas marami talagang babalik sa atin pag marami rin tayong ibinigay. Kung ano yung binigay mo twice or triple or ano yung babalik talaga sa atin. Kasi yung pagtingin mo sa mas una sa kapakanan ng iba,
ginagawan mo ng pabor yung sarili mo. Being self. Actually, ginagawan mo ng pabor yung sarili mo pagka gano'n. So, sa akin, a sort of, tignan mo kung ano yung, kasi minsan meron tao pinipili yung trabaho over dun sa parang takot niya sa Diyos, di ba? Parang kahit na medyo labag na dun sa gusto ng Diyos yung gagawin niya, dahil ayaw niya mawala ng trabaho o ayaw niya mawala ng Kasi pagkakakitaan. pera yung Diyos niya. And little you realize na pagka nabuhay ka ng walang Diyos, pwede ka mawala ng trabaho. Pero mawalan ka ng trabaho dahil sinunod mo yung gusto ng Diyos, pwede ka niyang bigyan ng trabaho. Yeah, He will And provide. even better than what you have. True. Yan. On that note, maraming salamat again, Ninang Riza Matibag-Muyot. Siya po ang Resident Financial Advisor natin dito sa GMK. Salamat po. Thank you rin po. Nakasama ka si Doc Joseph. Pinagdidilatan ka na, kuya. Sabi niya, gusto niya patunayan, ako, laki kita ha. Hindi.